Ako nga pala si Ging, hindi ko tunay na pangalan. Marami na akong nababasa at naririnig tungkol sa mga nilalang tulad ng aswang. At nang mabasa ko ang Aswang versus Konsensya, napaisip ako na may iba't ibang klase ng aswang. Tulad sa kwento, may aswang na mukhang tao at naliligo sa mantika, at may mga shapeshifter din katulad ng ikukwento ko base sa sarili kong karanasan. Sa modernong panahon ngayon, lalo na taga-syudad kami sa Legazpi, Albay, inakala ko na ang mga kwento tungkol sa aswang ay panakot lang sa mga bata. Pero hindi ko inakala na ako mismo ay magkakaroon ng kakaibang karanasan sa isang nilalang. Unang karanasan. Taong 2023, hindi ko pa alam na buntis ako. Siguro mga 1 linggo pa lang akong buntis. Hindi pa ako nag-pregnancy test kasi wala pa ako sa tamang araw ng aking period para masigurong buntis nga ako. Nanaginip ako na may isang matandang babae na sumusunod sa akin habang nakasakay ako sa tricycle, at pagbaba ko, may isang itim na aso na naghihintay. Yun ang naalala ko sa panaginip ko, kaya pakiramdam ko ay parang may babala at dapat akong magsuot ng pangontra laban sa aswang. Naisip ko tuloy na baka buntis na ako. Pagkalipas ng 1 linggo na hindi dumating ang aking mens, nagpiti ako at totoo nga, buntis ako. Tuwang-tuwa ang asawa ko. Kaya mula noon, palagi na akong may suot na pangontra kahit na medyo duda ako. Sinusunod ko pa rin ang mga pamahiin. Pangalawang karanasan. Simula nang mabuntis ako, may mga gabi na parang may naglalakad sa bubong namin. May ikalawang palapag kasi ang bahay namin, at doon kami natutulog ng kapatid ko sa magkahiwalay na kwarto. Malakas ang kutob ko, kaya kahit tulog ako, nagigising ako kapag may naririnig akong kaluskos. Iba talaga ang tunog ng mga yabag sa bubong namin. Hindi ito parang sa pusa, kundi mas mabigat, at parang ingat na ingat ang bawat hakbang, na parang ayaw mabutas ang 2x2 ng bubong. Kaya tuwing gabi, binabalot ko ang aking tiyan ng unan at kumot, at suot ko ang pangontra dahil sabi nila mabango raw ang buntis sa mga aswang. Nasa unang trimester pa lang ako kaya doble ingat ako. Minsan, kapatid ko mismo ang nagsasabi na may naririnig siyang yabag sa bubong, lalo na't ang kwarto ko ay malapit sa puno ng anunang. Kaya iniisip namin na baka doon umaakyat ang aswang. Dagdag pa rito, may naririnig kaming huni ng kikik tuwing 9:00 ng gabi, minsan madaling araw. Pinakikiramdaman ko kung malapit o malayo ang tunog, kasi sabi nila kabaligtaran daw ang lokasyon ng huni sa kinaroroonan ng aswang ayon sa mga matatanda. Pangatlong karanasan, ito talaga ang pinaka nakakapagtaka. May alaga kaming aso sa bahay at sa second floor may mga hamster naman ang kapatid ko. Yung kulungan ng hamsters ay walang takip kasi walang pusa na pumapasok sa loob at para iwas din sa heat stroke. Palaging nakatali ang aso namin kapag natutulog si mama, kaya siguradong hindi siya nakakawala. Isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto ko, parang may kumakalmot sa pinto. Akala ko ang aso namin kasi kapag gusto niyang pumasok, kinakalmot niya ang pinto. Bumangon ako at kinuha ang cellphone para gamitin ang flashlight. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang nilalang na kamukha ng aso namin. Pero nang itapat ko ang ilaw, napansin kong wala siyang buntot. Bigla itong tumakbo pababa ng hagdan at sinundan ko siya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko man lang narinig ang ingay ng kanyang mga yapak sa sementadong sahig. Pagdating ko sa hagdan, wala na akong nakita. Sa sala, mahimbing na natutulog si mama at ang alaga naming aso na nakatali pa rin. Wala rin kaming narinig na kaluskos ng pusa o ingay mula sa mga kaserola sa kusina. Doon ko talaga naramdaman ang hiwaga ng pangyayari. Simula noon, palagi na kaming nagpapausok ng kamanyang at naglalagay si mama ng baliktad na walis sa hagdan bilang pangontra daw sa mga elemento. Pero hindi pa rin natatapos ang mga yabag sa bubong at huni ng kikik tuwing gabi. Nang manganak ako at lumipat kami ng tirahan, saka nawala ang mga kakaibang ingay sa bubong.
Mabuti na lang at malusog ang baby ko nang siya'y isilang. Sa modernong panahon ngayon, hindi man natin sigurado kung totoo nga sila. Pero masasabi kong sa mga naranasan ko, parang totoo nga.